At ngayon po nasa linya ng telepono si DPWH Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, good afternoon. Si PR Kang Helper ito. Good afternoon, Pia. Yes, good afternoon. Secretary, kayo po ba? Nasaan po kayo ngayon, Secretary? Nasa Davao po ako at papunta na po akong Jensen in a few minutes. So, Opo, yes. based on what you've seen so far, Secretary, ano po yung assessment po ninyo? Well, so obviously napakalakas nung isa to sa mga pinakamalakas sa mundo na this year. So, titignan muna natin. Pero initial assessment, merong roughly running total nasa 1 billion na yung damages sa iba't ibang buildings. Sa Jensen pa lang yun. So, papunta na ako dun ngayon at titignan natin kung ano yung mga pinaka-critical na buildings at iba pang infrastructure na kailangan nating madali ng pagsasaayos. Pero ang importansya din is kailangan makipag-coordinate tayo sa LGU para masigurado na yung mga building kailangan ma-secure muna para hindi na muna papasukin ng mga tao kasi marami pang mga aftershocks na nangyayari dito . So muna, importante yung assessment muna and yung pagsisecure ng mga buildings kasi hindi pa tapos ito tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. Magagakas yung mga aftershocks. Sir, So I will give more information when I arrive in Jensen. So, I can't say any more than that. Kakarating ko lang dito . But sir, who will be taking the lead when it comes to doing the damage assessment and securing the buildings? Ano po yan, LGU po ang lead naman lagi sa disaster, Ang national government nandyan to give all the support sa LGU, So, sabay-sabay na kami ng NDRRMC na dumating sa Jensen in a few minutes. So, papunta na kami doon in a few minutes. So, At we will give more updates when we arrive on the ground sa Jensen. Kasi Sir, yun talagang epicenter nito, Sir, one more... sa Jensen, Sarangani area. Sir, pahabol lang po kasi sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, we will not leave Mindanao behind. So ano po yung directive or parang outright directive para sa DPWH? Ang directive po ni Pangulo pumunta kaagad kami dito para siguraduhin na yung mga critical infrastructure may repair agad-agad. Kasi ang pinaka-importante sa disaster, yung movement nung relief . So we have to make sure the roads are all passable and and we have to make an assessment of the buildings to prevent any more issues sa mga kababayan natin doon. So kailangan muna nating siguraduhin na safe yung mga kababayan natin. Sir, masasabi na Sige, po... Tia, sorry Tia, I have to leave sige. na. So, Alright, we understand. Na po, I'll have to go ahead. Okay. Thank you so much for your time, DPWH Secretary Vince Dizon. Kalalapag pa lang po namin niya sa General Santos City. So mamaya pag dumami na po ang hawak niyang impormasyon, kakausapin po natin muli si Secretary Vince Dizon. So malinaw po yung naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kanina nung sinabi niya that we will not leave Mindanao behind. Kaya nga sabi po ni DPWH Secretary Dizon, agad-agad na po silang pumunta kasama ng iba pang mga national government agencies dyan po sa General Santos City at sa Mindanao Region para personal na alamin at silipin ang sitwasyon. At sa punto ito, hihingi po tayo ng update mula kay Ivan Mayrina ukol sa direktibang ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ivan? Yes, Pia, yung naririnig natin mula kay Secretary Vince Dizon, yan yung utos ng Pangulo. Kanina umaga, kasunod nga ng malakas na lindol, about an hour after magkaroon ng lindol ay naglabas ng pahayag si Pangulong Marcos kung saan ipinag-utos niya ang agarang aksyon mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang Office of Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC inatasang mag-coordinate ng disaster response at monitoring sa lahat ng mga apektadong lugar. Ang DSWD naman inatasang maghanda ng mga relief goods at tiyaking handa yung mga evacuation centers sa mga lugar kung kakailanganin. At tulad nga ng nabanggit ni Secretary Dizon, pinapunta roon ng Pangulo ang mga ahensya, mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan at pina-activate ang National Interagency Coordinating Cell. Yan yung pag-uugnayan ng mga ahensya ng national government with the local DRRMOs o yung local Disaster Risk Reduction and Management Offices. Ang Public Works and Highways Department naman, Pia, ay inatasan ng magsagawa ng mabilisang assessment sa kaligtasan ng mga infrastruktura bilang mga kalye, mga tulay, critical infrastructure. Pinatitiyak din ng Pangulo na agad na ma-clear yung mga kalye para malayang makausad yung rescue at relief operations. Ang Education Department naman inatasan mag-kanselahin muna yung klase
sa lahat ng mga apektadong lugar until further notice. Nangyari pa naman PA itong lindol sa unang araw po ng din ng klase, pero wala na raw mas mahalaga pa sa kaligtasan ng mga mag-aaral at makikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan sa hangaring ito na tiyaking ligtas sa mga paaralan kasunod ng lindol. Nanawagan naman ng gobyerno sa lahat, sa publiko, na makinig at sumunod sa mga babala, umiwas muna sa mga gusali at lalo't may mga aftershocks pa. Ang pangako ng Pangulo, tulad na nabanggit mo, Pia, hindi pababayaan ang Mindanao at patuloy sila makikipag-ugnayan sa mga regional offices at local chief executives para sa mga pangailangan ng mga apektado at ang national government agencies ay inatasang tiyakin na kung anumang suporta ang kailangan ng mga lokal na pamahalaan ay agarang maibigay. Kanina, Pia, sa press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro, tinanong natin siya kung may balak ang Pangulo na magtungo roon personally. Pero sa ngayon, wala pang ganoong plano dahil by experience, Pia, ay hinahayaan muna ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na rumesponde muna. Kasi pag pumunta agad ng Pangulo, kasama pa sa tatrabahuhin yung pag-secure sa kanya. So he'd rather let the agencies do the work. And after a few days, karaniwan, ay pupunta siya roon para personal na inspeksyonin, magtutungo roon sa mga nasa loob ng lugar, alamin at pangunahan ng responde ng national government sa mga pangailangan ng mga apektado roon. So, inaasahan natin tomorrow or maybe the day after, magkakaroon ng briefing, situation briefing sa NDRMC, and then perhaps after that, ay pupunta ang Pangulo sa mga lugar na nasa lanta ng napakalakas na pagyanig, Pia. Alright, Ivan, kamusta naman yung pag-update kay Pangulong Bongbong Marcos at yung kanyang pagmamonitor sa sitwasyon? Ang alam lang natin, Pia, yun nga, inatasan muna ng Pangulo ang kanyang mga kalihim, ang mga kinatawan ng mga ensyo ng pamahalaan. Alamin ang kailangan mo ng alamin, and he's letting them do the work so far. Tulad nga na nasabi ni Secretary Dizon, kalalapag pa lamang nila, inaalam pa, ina-assess pa, dahil lalo't may mga aftershocks pa. At yan, inaasahan natin magre-report sa Pangulo. Pero ang utos ng Pangulo ay kailangan agad na maibigay ang pangangailangan ng mga local responders. Ivan, nabanggit ba kanina sa press conference ni Palace Press Officer Claire Castro kung kung napag-usapan na yung paglalaan ng relief funds para sa mga mangangailangan? Yes, Pia, sa ngayon, ang pagtitiyak ng national government ay sapat pa naman ang quick response fund. Lalo na pagdating sa DSWD, meron namang mga naka-pre-position ng mga relief goods. Siyempre, yung pag-identify sa mga evacuation centers, bukod sa proximity, kailangan siyempre yung safety ng mga evacuation centers. So, for now, ang pagtitiyak ng national government, sapat pa naman daw ang pondo para matulungan yung mga pinaka-apektado. Alright, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. At makakausap din po natin si Philippine Coast Guard spokesperson Noemi Cayabyab. Magandang hapon po. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad. Spokesperson Cayabyab, may mga nasuspindi na bang mga operasyon sa coastal areas sa Mindanao bilang syempre pag-iingat kasunod ng pagtama ng lindol? Yes, Ma'am Pia, we temporarily suspended po ang lahat po ng pag-alis ng barko at anumang pong watercraft regarding sa gross damage sa area po ng Sarangani, Davao Occidental, sa may Balangonan, Jose Abad Santos, sa may Davao Occidental at sa may General Santos City po. Meron pa po bang nakataas na mga alert level warning dahil sa tsunami or posibilidad ng tsunami? Well, just a precautionary measures po natin, Ma'am Pia. Bukod doon sa tinaas po kaninang tsunami warning, patuloy po ang sinasagawa pa rin po natin information dissemination sa mga coastal communities po, particularly doon po sa naitaas po ng mga areas ng Philbox po kaya yung siyam na probinsya. At naglabas pa rin po tayo ng ating notice to mariners sa lahat po ng mga barko at watercraft na maging cautious din po sa posibleng tsunami po. Sa ngayon po ba, spokesperson Cayabyab, lahat naman po ay sumusunod sa inyong mga abiso at warning, mga babala. Wala naman pong sumusubok na maglayag? Ma'am Pia, wala naman po tayo natatap ng anumang information. So lahat naman po ay naging maayos ang ating coordination sa ating mga coastal barangays. And again, we are also in close partnership po with the local government units. Kamusta po yung ginagawa po ninyong pagresponde sa mga apektadong lugar?
Ngayon po, Ma'am Pia, bukod sa heightened alert status po ng buong operating units po ng Philippine Coast Guard, particularly sa mga affected na mga probinsya, nag-deploy na rin po tayo ng ating mga tauhan composed of mga nurses and medical teams, mga rescuers po. Kasama po ang ating Coast Guard K9 Search and Rescue Dogs, particularly po sa may collapsed building doon sa may Kalumpang, General Santos City. At nag-check-in na rin po tayo ng ating mga resources since naka-activate po ang ating Incident Command System through the LGU and Office of Civil Defense. So we are augmenting ito pong rescue efforts na ipinapatupad po ngayon sa area. Gaano po ba kadalas o ka-frequent yung pag-update po ninyo ng alert level or ng mga advisory? Well, pagdating po sa alert level, Ma'am Pia, again, we are dependent po doon sa ibibigay po na information at field looks po. And once na ma-receive naman po natin yan, ang una pong ginagawa kaagad ng Philippine Coast Guard is to issue notice of mariners sa lahat po ng barko and watercrafts, and of course yung coordination po sa coastal barangays para at least maabisuhan po sila na kung maaari ay huwag po muna maglayag sa mga oras na itinaga po na posibleng dumating po yung tsunami. Pero linawin lang po namin spokesperson kay Yabyab, no? Wala namang kinailangan pabalikin, no, sa daungan. Ngayon po, Ma'am Pia, wala po. Pero ina-advise po natin, no, since kung ito po ay tsunami, mas maganda po na medyo malayo po sila sa may dalampasigan, or kung pwedeng umalis po ang kanilang mga barko doon malapit sa pantalan. Kasi ang posibilidad po niyan, kung magkakaroon po ng tsunami, again, magkakaroon po ng malalaki at malakas na alon, pwede pong hampasin ang kanilang mga watercraft sa may pantalan. So again, it would also compromise the safety, not only the vessels, pero yung kasama rin po yung pasahero natin. So again, pag nasa gitna po kasi ng karagatan, Ma'am Pia, is mas kalmado po ang dagat dyan, no? So yun po ina-advise po natin. Alright. Meron po pa bang ibang mga hakbang o abiso ang PCG kaugnay sa coastal safety para po sa mga kababayan natin sa Mindanao? Well, as we're expecting possible aftershocks, Ma'am Pia, ang atin pong reminder sa atin po mga kababayan na manatili po tayo kalmado, maging vigilant po tayo at sumunod po tayo sa mga lokal na direktiba, particularly sa mga safety instructions na ibibigay po ng mga otoridad. At kung meron po nakataas pa na mga tsunami alert, ay iwasan po muna natin maglayag at mag-engage into any water activities para maiwasan rin po ang insidente sa karagatan po. At syempre, kung meron po mga katanungan yung ating mga kababayan, kanino ho sila pwedeng makipag-ugnayan o meron po ba kayong hotline na pwedeng tawagan? Yes, Ma'am Pia, ang ating pong hotline number, bukas po yan 24/7, ay 0966-217-9610. At meron din po tayo mga social media platforms. Meron po tayo sa Facebook, Instagram at X. Hanapin nyo lamang po ang pangalang Philippine Coast Guard. Alright, maraming salamat po, PCG spokesperson Noemi Cayabyab. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. At ngayon po makakausap naman natin si Department of Health Undersecretary Albert Domingo. Yusek, magandang hapon po. Magandang hapon, Pia. Magandang hapon sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood. Alright. Yusek, naka-alerto na po ang Department of Health kasunod itong napakalakas na lindol sa Mindanao. So, kamusta po yung deployment ng inyong response teams? Opo, mismong si Secretary Ted Herbosa sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglanding na po 2:38 p.m. Thereabout sa Davao City, kung saan sila naman ay tutungo doon sa General Santos na nakita natin ang laki ng pagkasira. Ang aming pong mga ospital ay nag-report, wala naman pong natigil ang functionality, pero may mga buildings po, like for example, sa Southern Philippines Medical Center ay nagsara muna sila ng outpatient department para yung tinatawag namin na surge capacity or pagka dinagsa na ng pasyente ay handa na po kami. So, mabuting balita po no, na tuloy-tuloy yung operasyon ng mga ospital. So, yung kapasidad po, pwede pa pong tumanggap ng mga pasyente. Wala naman pong limit sa number of patients na pwedeng tanggapin, aside from yung dun sa outpatient. Yes, Pia. Ang sabi nga namin sa DOH is pag sinabing surge capacity, parang sa English, accordion yan. Parang kung kailangan palawigin, kung kailangan magtatag ng mga tent or tinatawag na field hospitals, kaya po. Meron tayong Philippine Emergency Medical Assistance Teams na naka-standby. Meron from Central Mindanao, meron rin pong naka-standby from Luzon. May dalawa, tsaka yung isa ay pwedeng manggaling mula sa Tacloban kung kailangang i-deploy. Naka-standby po sila for instruction.
Yusek, nakita po natin sa mga paunang video natin no, na karamihan dun sa mga nakaranas rin no, ng lindol kasi back to school po tayo so marami tayong video ng mga estudyante na nasa flag raising ceremony tas syempre umiiyak po sila dahil matagal din po no, yung magnitude 7.8 na lindol. I'm wondering lang po, gaano po ba kahalaga yung debriefing for students na at this very young age experienced something very traumatic? Yes, Pia, kasama yan dun sa ating gagawin. Meron tayong tinatawag na psychological first aid. Yun pong ating mga health emergency response team sa on the ground. Ang isa sa mga unang ginagawa nila, syempre uunahin muna nila yung life-threatening kung meron mga ganong situations or mga physical injuries. Pero ora mismo nagkakaroon ng tinatawag na psychological first aid kung saan hindi siya simpleng kamustahan lang eh. Yung health worker ay trained na talagang tatanungin niya yung sitwasyon. Last name, kawawa, nakita ko rin yung video na yun, medyo naantig rin yung aking puso, na kailangan asikasuhin yung mga bata. This is something traumatic for them. Definitely, hindi pa nila maramdaman yan before. And I'm pretty sure for many years later, kasi kakaiba talaga ang 7.8 magnitude. Kasama ang psychological first aid na gagawin natin. Oho. Yusek, para po sa mga magulang or sa mga guro, ano po yung mga kailangan nilang hanapin or bantayan? I guess warning signs sa mga bata para malaman na kailangan silang dalhin for assessment, for psychological assessment.